lahat tanda ng paggalang sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Liwanag ay laganap sa daigdigan, hangin ay gayon din. Nataglay ng Ama sa buong sanlibutan. Tuwir ang pinatototohanan, kanyang pagmamahal ay walang kamatayan, tulad ng hangin at liwanag na kanyang pinasisilay. Halina kayo mga minamahal ko, tantuin ang tinuturan ko. Namnamin yung totoo, mga salitang naririnig nyo. Ito ay pakasuriin nyo't namnamin yung ganap sa puso nyo upang mapagbasihat, mapagnilayan ito kung mula sa haka-haka ng isip ng tao. O halina kayo mga iniibig ko, malayang sumuri at makinig kayo. Kung wala kayong sugat, paano kayo masasaktan? Paano manghahapdi? Dili kaya'y nagnanaknak. Paano ito magkakaroon ng pagkirot? Walang kikirot sa inyong balat. Walang masasaktan ni manghahapdi kung wala kayong mga sugat. At kung hindi inyong ginawa, bakit nga kayo matitigatig? Bakit kayo magdaramdam kung ang aking pahayag ay sa inyo'y naririnig? Maliwanag kong sinasaysay ang ugali ng sanlibutan, ang gawang sanlibutan na lihis sa aking kalooban. Subalit, kung kayo nasa pawang katotohanan, paglililayan niyong mainam upang inyong mapagtanto ang kalooban ng Ama ay di kalooban ng tao. Kaya't inaakma ang kalooban niya upang ang ano niyang mga anak na minahal niyang tuwiran mula sa kanyang espirito'y magtama't mag-ugnay sa kanyang kabanalan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubusan. Kaya nga't sa taong may pakiramdam, hindi basta-basta tumatanggap yaan. Hindi katulad ng taong walang hiya't di marunong mahiya sa kapwa. Ang ililigtas niya lamang ay ang gutom niya ngayon, di naalala ang kinabukasan na kanyang kaluluwang lilisan. Halina kayo mga minamahal ko, kay sarap namnamin ang katotohanan kung malinis ang inyong kalooban, maging ang taglay niyong kaisipan. Pagharian kayo upang mapuspos kayo ng pangunawa, malinis na diwa sa inyo ay manahan. Kulisap man na turingan, ito ay may buhay. Subalit iba ang paggalaw sa isang taong nilalang. Ang kulisap ay walang kabuluhan sa pananaw ng nilalang. Subalit, ito ay nagiging buhay ng lamok kapag kinain niya, siya'y nabubusog. O taong aking mga mahal, iba ang ugaling hayop na inakma ng Ama na binigyang espiritu na mga anak niyang totoong tao. Kaya't ayaw niyang masilayan ang tao'y kaugali ng hayop na nilikha niya. Subalit paano makakaiwas sa ugaling hayop ang tao kung ang maruming isip ay nananahan sa kanya?
Kung ang bulok na damdamin ay sumasa kanya, mahihirapan ang taong may taglay nito sapagkat hindi siya makalalaya sa sakit ng kalooban niya, sapagkat habang nasasaktan siya ay naghihirap ang loob niya. Habang nahihirapan, siya rin ang magdurusa. Subalit ang malinis ang isip at malinis ang pandama ng kaloobang taglay niya, anuman ang salita ng kapwa niya, di magkakaroong dungis sa isip niya. Sapagkat patotoong walang inaalalang masama kahit sa kanino bilang pagkatao na kapwa-tao niya. Halina kayo mga iniibig ko, walang layon ako kundi magtuwid sa tao. Bilang hindi nyo nasisilayan, wala akong nasa kundi ibigin ko kayo. Wala akong dulot na makapagpapahamak, walang dulot akong makapagpapalisya sa kabutihan at katotohanan ng amang dakila. Subalit kung hindi ito matatanggap ng tao, siya na ang may sala, kalooban niyang nagdadala. Sapagkat kailan pa man, hindi ako nagdatal ng pangungusap kay Constancia para pasakitan ko ang bawat isa. Kundi ang layon ko, kung may dilim sa inyo ay mahawi ito at magliwanag na totoo. Kundi ang layon ko, kung may sama ng loob kayo'y maparam na, at ang sumibol ay pagmamahal na wagas na mula sa Ama, upang sa gayon, sino man ang kaharap nyo, maging kausap nyo'y maging totoo kayo. Halina, halina mga iniibig ko, hindi ako pumipili ng mga kataga ko, kundi ang bawat araw ko may takdang pangungusap ako. Kaya't ang bawat tinakda ko, iparirinig ko sa araw ng nasa ko. Kaya't mayroong araw kayo mula Lunes hanggang Linggo. Ang pasimula nyo sa unang araw ay Lunes, at pagdakang nagwakas sa araw ng Linggo, at uulitin na naman sa araw ng Lunes. Kung kayo'y nabuksan na at napagharian, huwag kayong tumulad sa araw na tinawagan. Nagsimula sa una at ikapito'y wakas na, mula'y magsisimula na naman sa unang bilang siya. Nawa kung papaano napagharian kayo, hindi na ito naparam at di mawawalay sa inyo, tulad ng hanging nakaugnay sa buhay nyo, na kung ito'y mawawalay o mawawalay baga, kayo'y mamamatay. Ang hangin sa daigdig ay hindi napaparam, patuloy at iyay inyong nilalanghap, di nyo man nakita, di nyo man nahawakan, inyong pinakinabangan. Kaya't kung papaano matutulad sa hangin na nilalanghap nyo, ang tinanggap nyong espiritu'y nanahan sa inyo, hindi na kayo mawawalay pa sa liwanag na totoo, kaya't ahawiin ang dilim na suma sa inyo. Sinong taong malinis ang damdamin na nasasaktan? Sinong may iniisip na mabuti na nababaharin o nababahagiran ng masamang kaisipan? Wala, mga minamahal ko, pakatandaan ninyo. Kaya lamang masasaktan ng tao kung may iniisip na di maganda't mabuting totoo. Kundi ang bawat kaisipan niya ay naging marumi na nang dahil nagbilang pagkatao na siya. At yaon ang patotoo kapag bilang pagkatao. Nalilitot, nagugulo, nag-iisip ng di totoo. Subalit ang aking espiritong inuugnay ko sa inyo, kapag siyang nanahan, malinis ang puso nyo. Tao, mahal ko kayo. Katotohanan ang tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Kaya't sinong pinaghaharian ng banal na espiritu, na naging marumi at labag sa kalooban, mga tinuturan ko. Ni isa'y wala kung totoong nasa liwanag siya, sapagkat mawawawaan mga pangungusap ko. At kung pipiliin naman nitong si Constancia, ang mga sasambitin at diloloobin ang sa akin, naging bilang tao siya't di marapat sa akin, kaya't dapat siyang tugutan na aking gamitin. Tao, mahal ko kayo.
Kung sinong kumakain ng mapait siyang nakalalasap. Kung sino ang naaasiman, siyang umaasim ang mukha. Subalit, kung sinong natatamisan, napapangiti at napapaayon sa kanyang katawan ang mainam na tamis na dulot sa katawan. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaumbaga, kung hindi ko patitikasin ang tinig ni Constancia at di ko patitibayin ang tindig niya, paano niyong naturan na ako'y espiritu ng katotohanan? Subalit, kung magiging masama sa pananaw niyo at pandinig, kayo na rin ang nagkasala, hindi ang aking espiritu na pinaratangan niyo'y pagkatao na ginagamit ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kaya nga't ang hamon ko'y ito. Sulong kayo mga matatalino, inukal nyo ito't habiin ang isip nyo, upang do'y masabing nyong kaya ninyo, kapag natandaan na iluwal na totoo. Katotohanan, katotohanan, ang saki tinuturan, kaya't ang may pandinig, kayo'y nakarinig. Ang may pandama, nasyahan na totoo. Ang may galit sa puso niya, nag-alsa, parang nagbalutan, lumayas siya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi bagat ang naglalayas ay ang nagtatampo, ngunit ang natutuwa'y nananahan siya. Kaya't ang taong maramdamin at matampuhin, di mananahan ni Espiritong Banal. Habang nasasaktan ang kalooban, dumarami kasalanan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kaya't magaganap ang wika, ang magtuturang Panginoon, Panginoon ko, ako'y naglingkod sa iyo, ako'y tumatawag sa iyo, ako'y nanggagamot, ako'y nangaral. Lumisan ka sa aking harapan, sapagkat kailan may di mo ako nakilala. Sapagkat kung ako ay sumasayo, malinis na puso mo, ang taglay-taglay mo. Mahal na mahal ko kayo. Kaya't habang may buhay, nabubuhay siya, sapagkat di patakda, kaya't makakakilos pa. Subalit sa wakas, doon hahatulan ang totoo at tama na tao sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Ang liwanag ay sumisibol, ang dilim ay lumilisan. Magliwanag nawa kayo ng manahan na totoo, dilim sa isipan nyo'y hawiin ito. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Kayo bagay may karamdaman, di marapat sa inyo ang pagdaramdam. Sapagkat habang kayo'y nagdaramdam, nahihirapan ang katawan. Ang nais kong sa inyo'y masilayan, kayo'y may bukal na kalooban. Upang sumigla ang katawan niyong taglay, mabuhay ang bawat dapat nabuhayin sa inyong katawan. Sapagkat kayo ay may buhay, naisin niyong mabuti, isipin kailanman ang mabuting inisip niyo sa inyo'y kakamtan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ilan mang daan ang daanan nyo, sa lupa pa rin tinatawid ito. Subalit ang tunay na daan ay makipot lamang, at ang bawat nagnanasan iyon, gumagawa ng kaparaanan
kung paano niya masasadyad na ito'y madaanan. Kaya't lilisya siya sa dapat siyang masaktan. Pawang katotohanan, madaling dumaan sa maluwang na daan, mahirap ang daanan, makipot na pintuan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Hindi ako nagagalit. Ito'y aking tinig. Subalit may taong kapag ito ay narinig, kung laman ng puso niya'y may puot hinanakit, nagpapalagay siyang ako'y nagagalit. Sinong nagkasala? Aking mga iniibig. Hindi bagat ang taong paratang ay di dapat. Kaya't kung kakayo, ay kayo'y kayo nga. Ako na may ako nga sa inyo mga nilahalat kong anak sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Kung kaya lamang ang tao ay susunod na totoo, dahil may sinusundan kapwa-tao at nag-aakay sa kanya, at di ama ang nadama, pag nanghinat ng lumo, taga-akay niya, bagsak din katawan niya, pati pananampalataya. Mahal na mahal ko kayo, kaya't kung mananalig kayo'y maging totoo kayo, huwag ang kapwa nyo taong masdan at sundan ninyo, kundi ang totoong Diyos na totoo na buhay nyo, sapagkat kilala niya lahat kayo tao. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Alalaong baga, lahat kayo'y iniibig ko, walang sasambitin akong makasasama sa inyo. Ngunit ang wika ko'y kabuuan nitong mundo, kaya't ang sinumang nakinig na totoo at naabutan niya'y malinis na puso niya, kumislot tumibok sa mabuti ito, hindi ang galit ang namutawi sa kanya. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kung mayroong kayong susi at di lapat sa pintuan, at pinilit nyo itong tuwirang buksan, hindi kaya ang susi nyo'y bumaluktot di limabali, nang dahil hindi ito kalapat? Ganyan din ang aking salitang kaloob. Kung hindi lalapat sa inyong damdamin, papakliin nyo lamang na malinyong katwiran, sapagkat mananaig mangingibabaw ang katwiran nyong bilang nilalang. Subalit, ako nang nakababatid kung sinong tumanggap, ako nang nakasuri kung sino ang natuwa. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan katulad ng susi. Ang may-ari batid niya ang lapat na susi sa kanyang sinaradong pintuan. Kaya't ako rin naman bilang tao kayong hinaharap ko na di nyo ko nakikita. Nilalapat ko ang kaangkop na aral ko sa mga kausap ko, ngunit hindi sa isa, kundi sa lahat ng tao. Tao, mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maraming taong magaling mangusap, napakagaan maturan. Ang tanong, mga mahal ko, sa gawa ba'y mayroon? Subalit aking iluluwal sa inyong pawang katotohanan. Ang aking ginamit na mangusap sa inyo ngayon, may kalakip na gawa ang aking salita. Sapagkat wala kayo ngayon dito kung wala kong ginawa sa inyo sa katauhan niya. Kaya't walang karapatang humatol humusga sa aking espiritong di nyo nakikita. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, kilala ko kayo, batid ko kung sino. May damdaming totoo, hindi marapat sa tanaw ko. Kaya't kung kayo'y nasisiyahan, nagigiliw ako sa inyo. Kung nasasakitan kayo, kayo nang may dala nito.
Paalam panandalian, katauhay idaratal, upang saki iluwal, ginamit ko lamang. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Yamang naituran mo aking ama, ang marapat na aral mo, ang tumanggap na totoo'y kinilala kang ganap. Sapagkat ikaw, ang tunay na bukal ng habag at awa, banal na salita mo, binadya sa lupa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At ang makakaunawa lamang ang totoong may espiritu, subalit ang pagkatao, di maunawaan mga tinuran mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. At sabi ko nga po, may tinatanong ako, subalit hindi ako tinugon. Pagbukas ko ng banal na aklat na ito ang pinakitang larawan. Ang Ama at Kristo, na nasabi ko na po ito sa inyo, ito'y wala ako nito, subalit may naglagay sa aking Biblia, tinanggap ko siya, tinago ko siya, sapagkat siya pinaglilingkuran ko. Ngayon po, kayo ba'y pumarito bukal sa puso nyo? Parang kinakasalan, no? Yes, I do. Kayo ba'y pumarito bukal sa puso nyo? Sabi ng pahare. Tandaan po ninyo, tulad ng kinakasal, na bukal sa puso nila ang pagharap sa dambana, ang sagot nila, yes, I do. Opo. Sabi nila, no? Subalit, nang alab na alab pa yung pagmamahala nila noon. Nang sa mga pinagdaraanan nila, ay namamatay na yung pagmamahal dun sa isa, namamatay na rin ang damdamin niyang maalab. Ang isa na lamang ang nagmamahal. Magkakaisa pa ba sila? Magkakasundo pa ba dahil isa na lang ang nagmamahal? Kahit na sinabing, pumarito ba kayo ng bukal sa puso nyo? Opo. Sa hirap ba at ginhawa? Sa karamdaman at kalusugan? Sa kawalan at mayroon? Panayang opo. Nang sinagot nila'y opo. Nang sinubukan na sila ng Ama, hindi na po, sabi ng isa. Kaya, yung matatag, natatakot siya. Yung marupok, wala na siyang pakialam. Sino ngayon ang kalulugdan ng Ama? Yung marupok o yung matatag? Kaya't iniwanan man siya ng isang marupok, hindi siya pababayaan ng Ama. Kaya't ang salita sa inyo, pumarito ba kayo ng bukal sa puso nyo? Sapagkat kung hindi bukal at mayroon lamang kayong gusto, hindi nyo tatamasahin at kakamtan ang kalooban ng Ama. Sinisigurado ko na po sa inyo. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Ama at tunay na nagmamahal nga sa Kanya at kinikilala na siya, umaasa siyang hindi siya pababayaan kailanpaman. Nagtitiwala siya sa anumang pinagdaraanan niya ay hindi hihina ang pananalig at pananampalataya niya. At kahit na ano pa ang marinig niya, walang duming isip at masamang damdaming maghahari sa kanya. Kaya't kung sino ang nagkakasala, siya ang parurusahan ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya, nang tanungin sila ng husgado, eto na, nag-file na ng annulment.
ang kasinungalingan na lahat ang sinasabi. Nang dahil naman may bayad, naturalesa kung sino may pambayad siyang mananalo. Iba ang husgado ng Ama kung dinayaman ang nakipagtotoo at hindi ay nandaya. Sapagkat daratal at daratal ang katotohanan at takdang katotohanan dito sa lupa kung mayroong maling hustisya sa may walang kahatulan na mali. Buhay ba ang Ama? Kilala ng Ama ang tapat at totoo sa Kanya at naghahanap lamang ng damay ng kapwa niya. Sapagkat ang totoo sa Kanya ay walang alam sabihin kundi ang pawang kabutihan, ngunit ang di totoo sa Kanya, maninira pa ito ng kapwa niya tao. Sa makatwid, para kang isang balimbing. Kaya pala ang balimbing ay ginawang puno ng Ama na winangis sa ugali ng mga anak niya sa lupa. Mayroong balimbing na puro gilit ito, kinagat mo yung gilid, ang kabila naman, lahat na lang ng kausap mo'y iba't iba sinasabi mo, para lamang masiraan mo ang kapwa mo tao. Sino ang pinapahamak mo? Ang sinisiraan mo o ang kaluluwa mo? Mahal nyo ba ang kaluluwa nyo? Kung magkagayon, ang budhi ay kasama ng tao, kapag ang umiral ay budhi niya, daig mo pang may kanser na sakit. Sapagkat kapag sumurot ng budhi mo at ginawa na ng Ama ito, di ka na makakali, di ka na makakatulog, di ka na mapapahinga ng kakaisip, doon na ang panahon para manubos na ang Ama sa tama at hindi ay mawala na. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, ang isang namamalimos, umaasa lang sa mga hinihingi niya sa tao. Subalit ang isang lingkod, umaasa sa kalooban ng Ama. Kaya, kayo, maliwanag itong tinuturan. Hindi katang-isip, kahit talino naman ni Constancia, nahabi niya agad ang mga inisip na ito. Kung inakma ngayon at pinagtugma-tugma lamang ngayon, saan niya kinuha ito agad pagdakay masasambit sa inyo? Kaya kung malinis ang isip nyo, mababatid nyong ukol at nauukol sa espiritu. Subalit kung marumi ang pag-iisip ninyo, masasabi nyong kayo na naman pinatamaan tao. Bakit gayon ang tinuturan ko? Gusto nyo lapitan ko ang taong balimbing sa inyo? Hindi ugali kong mamahiya, subalit daratal ang takda, may gagawin akong pagkapahiya. Sa nararapat at dapat upang makita ang katotohanan na hindi ako taong katulad ng tao sa lupa. Mga mahal, kung wala kang ginawang hindi tama at ang lahat ng kaganapan sa buhay mo'y kalooban ng Ama, maliwanag mong matatahak ang daan, pagtawanan ka man at husgahan ang kapwa mo. Huwag lamang ang Ama mo ang tumalikod sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya nga't ang tapat, nagsusumakit, nagsusumikap. Ang natalo na at napaagaw, naiiba na destinasyon ng isip niya. Mga mahal, nasa mabuti bang pag-iisip kayo ngayon? Sasabihin nyo na naman, kala ko bang alam niya, ba't tinatanong pa? Gusto nyo, lapitan ko yung iba-ibang iniisip? Huwag ka lang tatanggi. Mapapatotohanan ko sa oras na ito, iba iniisip mo. Mga mahal, ayokong hamunin nyo ako.
sapagkat hindi ako nagpapahamon sa tao. Ngunit kung kinakailangan at gusto nung mapatutuhanan ko, gagawin ko ito. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang pawang katotohanan ay nasa katotohanan at ang pawang baluktot kailanman hindi matutuwid kung matigas ng bakal. Pukpukin mo man ang pukpukin, idiretso mo man ang diretso, iba pa rin ang matuwid. Kaysa sa pinukpok mo lamang. Kaya't ang nais ng Ama, maging matuwid ka sa Kanya. Huwag yaong dipukpok kang parang pako. Sapagkat kung magkagayon, sayang lamang. Tandaan po ninyo, mga minamahal ko, tiniibig ko pa. Hindi kayang bayaran kayo ng salapinyo at di kaya kayong iligtas ng salapinyo. Ni hindi rin kayo kayang aliwin ng salapinyo at di kayo kayang pasayahin ng salapinyo. Kung may duming isip kayo at maruming damdamin kayo, sisikal at sisikal pa rin ang malulumbay kayo. Ngunit kung malinis ang puso nyo, kahit ang ulam nyo'y bagoong at asin, makakatawa ka ng totoo. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Gusto nyo lapitan ko ang taong kaya lamang may nararamdaman ay kung ano-ano ang iniisip niyang problema? Subalit ang pawang katotohanan, wala siyang taglay na sakit, stress ang sakit niya. Di kayo makakibo. Sumayin nyo ang kapayapaan. Kung lokohan na lamang ang usapan, hindi na marapat pang gawin. Subalit kung sa tama at tutup din ay marapat pa rin, isulong at kabanalan niyaan. Mga minamahal, pagpalain kayo. Alalaumbaga, ito ang aking bibigkasin. Isa man sa inyo'y walang tinawagan si Constancia, kaya't hindi sasabihin ng taong, kaya lang ako dumating, tinawagan ako. Patotoo ko lamang sa kanya mula sa simula pa. Constancia, sumulong ka, tumupad ka at magtatagumpay ka. Hindi mo kailangang manawagan sa kapwa mo at ako magpapadatal ng paglilingkuran mo. Kaya naman, sino man ang lumisan, kaya kong palitan. Ngunit si Kunching, walang may papalit kanino man. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, mapapalad kayong nakikipagtotoo. Mapapalad kayong totoo damdamin nyo at hindi nakikinig kayo ng salita ng kapwa nyo at nalalason kayo sa maling dawa. Anong dawa? Dalitang salita na hindi tama. Dahil sa kawalan ng pag-iisip na mali ang nagahari sa diwa. Mahal na mahal ko kayo. Tama ba anak ko? Pawang katotohanan. Kung ang buhay ng tao ay alam niya lang kung kailan ito babawiin, wala nang nanguhula sana sa sarili niya kung mabubuhay pa siya. At hindi niya nahahanapin kung saan siya magpapagamot dahil alam niya nang mamamatay na siya. Ngunit dahil hindi niya alam, hahanapin niya kagalingan niya. Ang tanong, kung saan man dako kayo magtungo at hindi kaloobang gumaling kayo, gagaling ba kayo? Hanapin niyo ang tunay na kagalingan niyo at kakamtin niyo ang kasiyahan at kaaliwan ng puso niyo. Buhay ba ang Ama? Gusto niyo lapitan ko ang maraming iniinom na gamot? Ngunit bakit hanggang ngayon may sakit ka pa? Sa makatwid, hindi mo mapapangahas ang kagalingan mo'y gamot.
Kundi lalago ka ng gamot, aasahan mo pa rin ang Diyos ng liwanag. At upang ikay magiliw na makapangusap ng masarap, makasambit ng dapat, isip mo'y linisin, sama mo hihain. Ikay kanyang diringgin, ikay maaaliw. Het chakaramohaleya, nakaramalaya na, het chakaramanahana, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Buhay bang Ama? Wala daw pinagkaiba yan ng malakas ang kanyang espiritu bilang tao. Ang bawat katagang minimensahe, sarap na sarap pakinggan niya. Subalit nang humihina ng espiritu, parang hinasik na binhi na tumubo sa batuhan, tumubo sa damuhan, na inis nang dumating ang bagyo, nabunot pati ugat. Gusto nyo bang matulad sa mga puno na tinanim sa batuhan, sa damuhan? Mga kapatid, tatandaan po ninyo, ito ang dapat nyong tandaan. Kanino ka dapat matakot? Sinong dapat mong katakutan? Mateo 10:26. Hanggang, gusto niya ata, ganyan eh. Ginawa niyo akong tao. Verse, kapitulo, etc. ganito. Bakit? Nakabaybay na ito. Noon pa man, batid na ng Espiritu. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Buhay bang Ama? Ibinulong sa iyong isip na nadidimlan. Sambitin mo sa liwanag na iyong natagpuan, sapagkat ang Diyos mo ang kaliwanagan. Kaya't hinawi niya ang iyong isip na nadidimlan upang magbagong isip ka at magbigkas mo ang kanyang katotohanan. Ngayon, kung mananahan ka sa dilim, paano mo bibigkasin ang tama't tumpak upang akayin mo sa tamang daan ng kapwa-tao? Buhay bang Ama? Batid ko, mga mahal ko, na kayo'y pumarito. Hindi ganang sa aral ko't pangungusap na bibigkasin ko, kundi ang layon nyo'y hanapin ang kagalingan sa inyong karamdamang pisikal na katawan. Subalit ang nasa ko at layon kong tupdin, iulat ko muna ang marapat sa akin. Kung magkagayon at kayo'y tatanggap, di kayo hinawakan man lamang, nalinisan ang isipan, nagsigaling kayong ganap. Tao, mahal ko kayo. Ang salita'y nagbibigay buhay, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang. Kaya't ang nakakaunaway nawawaan niya nga, at ang hindi nagdilim pangganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama?
Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga sa libu-libong maya. Kung ang bilang ng buhok nyo ay hindi nyo batid, ngunit ang bumuhay sa inyo, ultimong isang nalaglag, ay batid niya kung anong segundo at minutong magkasunod. Kaya, sa ama mo hanapin ang tunay na damdamin, lalagakan ka ng mainam at katotohanan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kayo po ba kapag nangungusap si Apo Kunching ay iniisip nyo galit? Ano pong magagawa kung ang boses ay gayon pag dinadatal? Sige po, ano po ba ang pwede nating baguhin? Meron po bang dapat baguhin? Manap nga po kayo ng may sugat at pipitikin ko. Tingnan ko kung di manghapdi. Humanap po kayo ng sugat na nagnanaknak at hahampasin ko kundi kumirot. Subalit, humanap po kayo ng taong walang sugat. Kahit tapikin, hindi masasaktan. Ano po ibig sabihin? Ang salita ng Ama'y paggising, pagtapik sa nahihimbing, subalit hindi pagpapagalit at hindi pagdulot ng puot at hinanakit. Kaya ang taong tumatanggap, nagliliwanag na ganap. At ang taong ayaw tumanggap, lalong naghihirap ang loob. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Ang sakit mo'y sa puso. Kaya ka sinasabihan ng mga bagay na huwag mong gagawin dahil mahal ka. Kung minasama mo ito, ikaw kaya ay makikinabang. O halimbawa naman, ang taong nasa matwid at mabuti ang ginagawa, idadaan ba sa pagpapatama ang kanyang sasabihin? Hindi. Kakausapin kang prangkahan, kakausapin kang diretsuhan upang magkaintindihan kayo. Ngunit dahil ang Espiritu ay para sa pangkabuuan, ang mensahe pangkalahatan. Kaya, kayo po ba nahihirapan ng kalooban? Halimbawa, si kapatid na Nora, lingkod, may ginagawang hindi tama. Sigurado ang isip niyan lumalaban na. Pati damdamin niya. At kapag narinig niya yung mensahe na hindi naman kinausap siya ng iba at wala naman nakakaalam, sasabihin ay sinumbong. Ano? Kapatid na Nora, huwag nawang maganap sa iyo yan. Ano? Baka kapag naghari sa iyo yung ganyan lumisan ang espiritu. Tapos sasabihin mo, nasa iyo espiritu. Ay naku po, hindi. Hahamunin kita. Kung gusto mo, huhubarin ko ito. Huhubarin ko ito, hahamunin kita. Kapag ang iniisip mo, iba-iba. At tapos sasabihin mo, nasa espiritu ka pa. Huhubarin ko ito. Hindi na ako maglilingkod. Sinahamon ko kayo. Huhubarin ko ito. Kahit kailan hindi na ako maglilingkod. Tutularan ko na lang kayo. Kasarap pala ng ganun Pero, hindi ko po kayang gawin habang maliwanag ang isip ko. Hindi ko po kayang gawin habang may takot ako sama. Ngunit hindi ako mangangako at susumpa sapagkat ayaw kong mapako sa pangako. Ngunit hinihiling ko sa Ama, tulungan niya ako na magpakatotoo sa buong buhay ko.
Kayo po, pag minahal niyo po ba yung kapwa niyo, pakitang tao lang? Yung mga minahal po ninyo, nasasaktan kayo kapag nahihirapan sila, ano po? Gayon din po ako. Sapagkat kung mahal niyo ang kaluluwa niyo, kaya nga po ako naglilingkod dahil mahal ko kaluluwa ko eh. Subalit, huwag naman akong hatulan sa mga ginagawa ko. Dahil tatanggapin ko lahat yun at tatawa lang ako. Ngunit ang Diyos na nakakakita at nakaririnig ng lahat, hindi yan magsasawalang kibo. Kaya, yun ang aking panlaban. Hindi ako kikibo, hindi ako lalaban. Wala ako sasabihin, ngunit ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay buhay. Sanay na po ako, datnan panawan. Mula unang araw ko hanggang sa ngayon, hindi pa ba ako makalalaban ngayon? Kung noon nagsimula ako sa iisa. Kaya sabi ko sa mga alagad ko, malungkot kung iwanan niyo ako, subalit hindi ako titigil dahil sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kaya, mahal ko po kayong lahat eh. Paano kayong gagaling? Halimbawa, meron dito. Ay, Eka, mas maganda Eka ang mensahe ni ganon kaysa kay blank. Bakit? Sa kanila ba nagmula yun? Lahat ng mensaheng banal sa Diyos nagmumula. Lahat ng kathang isip sa tao nagmula. Kaya yung nasa karunungan ng kabanalan, walang sinasabi. Babasahin niya at alam niya yung totoo at hindi. Pero walang sinasabi. Yan ang sinyalis na totoo sa espiritu ang tao. Subalit yung nagbabasang maraming sinasabi, tao yon. Kaya kawawa naman siya pag na-stroke siya, dila niya unahin. Buhay ba ang Ama? Hindi ko po kayo tinatakot. Subalit, ang taong matwid na hindi kumikibo at nagpapakatotoo, walang laban. Ngunit, ang Diyos Ama, kaya naglingkod siya dahil sa Kanya. Kaya kayo, mga mahal ko, masama ba loob nyo? Naririto kayo? Paano kayong gagaling yan? Sabihin mo nga, Panginoon, maruming isip ko ay linisin mo. Ang pagkukumpara ko sa kapwa ko tao ay mawala na ito. Sapagkat walang totoo dito sa mundo, maliban ang Diyos Espiritu. Kaya't ikaw, o Espiritu ko, na buhay mula sa Ama, sa pangalan mo, Hesukristo, mabuhay na sa akin bilang ako'y tao. Nang hindi na ako magduming isip at marumihan ang puso ko dahil ikaw ang gusto kong manahan sa buhay ko. Naku, nakadama ba kayo? Salamat naman kung naramdaman ninyo. Mga minamahal, tandaan po ninyo, ang paglilingkod ay hindi gawang biro at hindi sapilitan. Sapagkat kung pipilitin mo na lamang ang sarili mo, hindi mo magagawa ang tama. Kaya sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. At nang sumunod ka, natutunan mo ang gusto niya, nakilala mo ang gawa niya. Subalit kung palingalingak at dalawa ang Diyos mo, hindi mo madidiretso. Sapagkat magsasalawahan ka sa isa. Kaya nga't hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Iisa lang ang ilog na pupuntahan mo. Pipiliin mo. Ilog
na marumi o ilog na malinaw? Bahala ka. Mamili ka na ngayon. Eh, nasaan po ang ilog? Di, humanap ka ng ilog. Literal na binasa, literal na sinabi, ginawa mo namang literal lahat. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ganito lamang po yan. Kayo'y naririto, hindi para makiusap kay Apo Kunching, magsuhol kay Apo Kunching, magbayad kay Apo Kunching. Subalit, kayo'y naririto upang tumanggap kayo, damhin nyo ang nagpahiram ng buhay nyo. Kilalanin nyo ang mga salita na huwag magbibigay dungis ng isip nyo, kundi ang maruming isip nyo'y malinisan. Kundi ang putik na damdamin nyo, matuyot matigang, maging mainam, sumibol, na para bagang bukal ng tubig na walang katigangan. Malinis at bawang, umaapaw, sapagkat nabuhay ang pagmamahal. Buhay ba ang Ama? Totoong totoo, kahit may sakit ka, kung maligaya ka, malinis ang isip mo, malinis ang puso mo, tandaan ninyo, lumalakas kayo. Subalit, kung ano man ang mga nilalagay nyo sa isip nyo at ang puso nyo'y nagkakadumi na, kahit ilang panalangin ka pa sa maghapon, kahit saan ka pang simbahan magtungo, ganun at ganun pa rin paglabas mo, kaya ka lang umiiyak dahil nahahabag ka sa sarili mo, parang inapi ka. Tandaan po ninyo, walang nang-aaping Diyos at walang taong nakipagtotoo na nang-api ng kapwa-tao. Sapagkat alam niya ang lahat ng ginagawa niyang mali ay sa kanya parurusa. Kaya maging matalino po kayo. Matalino ba kayo? Matalino ba kayo? Kapatid na Nora, kaya pag may sinasabi sila sa'yo, nako, huwag kang magagalit, ano? Huwag kang mag-aalsa. Parang libadura. Timpiin mo lang. Umiyak ka kung pwede kang umiyak. Kung may lalabas na luha, edi mainam. Kung wala, edi pabayaan mo. Basta ang mahalaga, dumulog ka sa Ama. Yan po ang tama at tumpak. Sa isang samahan, paalala, nagaganap ito. Buhay ba ang Ama? Oh, eto, 100%, hahamunin ko kayo. Halimbawa, sa'yo may nagdamdam, ngunit diretso ka sa katotohanan. Lahat ng lilisan sa'yo, hindi ka matitigatig ang damdamin. Ngunit yung aalis sa'yo, nasasama ang loob, siyang mahihirapan at punong-puno ng kasalanan. Sapagkat wala nang malinis na isip na nasa kanya, puro paninira na sa'yo ang gagawin. Itaga nyo sa bato. Kaya naman, ikaw na walang inaalam kundi ang kabutihan at walang ginawa kundi pawang kabutihan, patag ka lang. Naiiyak ka dahil nalulungkot ka, pero hindi iyak ng awa sa sarili mo at hindi iyak ng galit, kundi awa sa kanila. Kaya, kayo ba'y totoo? Yan ang mangyayari kung totoo kayo. Ngunit kung hindi kayo totoo, kasama niyong nahihirapan ang kapwa niyo, nahihirapan sa inyo, itaga niyo sa bato. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, gayon din ang sinasabi sa mga taga-Tondo. Halimbawa, ikaw ang pinamuno, hindi makasunod sa'yo yung mga taga-sunod mo, at sinisiraan ka pa, kung ano-ano pa pinagbibintang sa'yo, sigurado sila ang mali. Hindi naman maninira yung nasa totoo eh.
Yan po ang pawang katotohanan. Ang nasa katotohanan hindi naninira. Sapagkat bumubuo siya. Kaya yung wala sa katotohanan, siya ang maninira ng kapwa niya. Sapagkat kalaban siya. Kaya ang wika ng Kristo ito, kahabag-habag ang pinagmumulan ng paghihidwaan. Subalit, kalugod-lugod ang nagiging daan ng mabutihang samahan. Isa kang kumilala sa Hesukristo mo. Isa kang tumanggap sa Hesukristo mo. Di kung nagdamdam ang puso mo, sabihin mo kung kanino ka nagdamdam para magkaunawaan kayo't nagkaintindihan. Apo Kunching, kasama ba yan sa mensahe? Opo. Ang nakatala dito, kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di nalalantad o nalihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. Malaya niyong sabihin kahit kanino ito. Sapagkat ito ang totoo. Maninira ka ba? Kung malinis ang isip mo? Ito ang wika ng Kristo. Kung gumawa ka ng kabutihan at di ka ginantihan, pagda ka sinamapa ng loob ang ginawa mong mabuti, sinong nagkasala? Ikaw na gumawa ng mabuti o ang hindi sa iyo'y gumanti? Kaya hindi ka man nila ginantihan, ako ang gaganti sa iyo upang makamtan mo, anak, ang ligaya. Kaya kailanman, kung mabuti ginawa nyo, masaya kayo. Sapagkat yun ang patotoo na ang ginawa nyong kabutihan ay bukal sa puso nyo. At kailanman naman ang taong may utang na loob at marunong tumanaw ng utang na loob, mamatay na siya hanggang sa mamatay na hindi na niya aalisin ang utang na loob niya yon sa kapwa niya. Ngunit ang taong walang hiya, kahit anong gawin mo sa kanya, hindi kanya tatanawan ng utang na loob. Sino ang kawawa? Ang marunong tumanaw ng utang na loob o yung walang utang na loob? Bakit ito mensahe? Marami sa inyo ang nagdadala rito. Bakit ganun kaya siya? Bakit ginanon ako? Naku, Eka, alam mo ba, Eka, si ganyan ay ganon? Alam mo ba, Eka, si... Naku, Eka, ay, gusto nyo, lapitan ko. Lalakad na ako. Di po ako nagbibiro, gusto nyo, lapitan ko. Gusto nyo po? Tumindig ka lang at umamin ka. Lalabas ako, gusto nyo, hahatak ako. Ang sabi nga, pag nasa katotohanan ka, matapang ka magsalita. Subalit kung humahabi ka lang ng salita mo, matakot ka, baka ka mapahiya. Yan ang Kristo. Kaya naman sa katotohanan niyang sinabi, maraming nagalit. Ang nagalit yung hindi totoo, yung nagdaramdam. Ba, Eka? Ano ba, Eka, yung mga pinagsasasabi niyan? Kaya humanap ng may bibintang, humanap ng may paparatang, humanap ng sasabihin. Humanap pa ng kakampi, tumungo sa mga pariseyo, mga hentil, eskriba, gusto'y makuha lahat. At sabihin, naku, Eka, alam nyo ba, Eka, ganito, ganito, ganito. Ang tanong po, naligtas ba ang mga iyon? Kaya, sino kawawa? Sino? Mahal nyo ba sarili nyo? Mahalin nyo kaluluwa nyo? Eh, Apo Kunching, ba't ganyan ang mensahe? Huwag mong katakutan ng wika. Ang tama ay gawin mo dito sa lupa. Oh, walang taong nagpapakabuti na tatuwa lahat ang kapwa niya. At wala namang nagpapakabuti, totoo ang ginagawa niya na sino man ang nagalit, hindi ang Diyos niya magtatanggol sa kanya. Buhay ba ang Ama? Halimbawa, magbubukid kayong dalawa.
parehas kayong alipin. Hindi ba kayo pakakainin nung umaalipin sa inyo? Hindi ba kayo bibigyang pakinabang? Siguro halis na kayo pag hindi kayo pinakain, ano? Siguro hindi na kayo gagawa sa kanyang bukirin kung kayo ay walang pakinabang, ano? Tanga yung sinasabi niya kahit wala kang bayad, pwede ako. Pulso, sinungaling! Baka nakatatlong beses kang lumusong, pang-apat ayaw mo na at sasabihin mo, walang iya itong aking amo, hindi ako pinakain, hindi ako binayaran. Di ba? Huwag tayong ipokrita. Mga ipokrito, magpakatotoo tayo. Ang sabi ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sa makatwid, gumagawa ka ng mabuti, nagpapakabuti ka. Ang igaganti ba sa iyo ay masama ng Ama? At yan ang pawang totoo. Kaya, kung ang paggawa mo at pagtupad ay sa kabutihan, ang Ama ang iyong asahan. Kaya huwag kang magdamdam nang huwag kang masasakitan kailan pa man. Buhay ba ang Ama? O mga minamahal ko, alin ang masarap? Ang ampalaya o lechiplan? Tandaan po ninyo, ang taong masama ang loob, laging mapait ang kanyang panlasa sa mabuting salita. Itaga nyo sa bato. Ngunit, kapag masarap ang nalalasahan mo at matamis ang nararamdaman mo sa puso mo, wala kang nagiging masamang pag-iisip sa anumang sinasabi. Kahit na sinabi sa iyo'y loko-loko ka, kahit sinabi sa iyo'y sinungaling ka, kahit sinabi sa iyo'y laka-laka, sabi mo, loka-loka. Ngunit kapag may inisip kang hindi tama, sinasabi mabuti, masama sa'yo. Tandaan ninyo, tulad ng oregano. Ang sabi ng pinainom ng oregano, ayoko niyan, masama lasa. Ito na lang kang antibiotic na ito, hindi ko nalalasahan. Buksan mo nga yun. Baka mas mapait sa oregano yun. Yun ang tao. Matalino kuno. Subalit, ang talino'y ano? Mga mahal, tandaan ninyo, ang guro nag-aaral, ngunit di lahat ay mapag-aaralan. Tama ba? Ma'am Gomez, Direktora Elizabeth, tama ba? Ngunit ang Espiritu, hindi nyo nakikitang nag-aaral. Itanong nyo kung ano ang kabanalan, tutugunin ko kayo. Subalit huwag nyong itanong ang kasalanan sa lupa, sapagkat hindi ito ginagawa. Gusto nyo magtanong? Tanong nyo lahat kung ano ugaling tama at anong hindi tamang ugali. Sasabihin ko sa inyo. Ngunit kapag ang tinanong nyo, paano po ba mangurakot? Sagutin mo yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Ay, kapogi ni kapatid. Alam kong di ringgin kayo
ng Ama. Pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Huwag pahirapan ang isip nyo sa hindi marapat na tinatala nito, kundi paluwagin nyo ng magluwag damdamin nyo. Sinarado nyo na yan. Bakit? Ano ba yan? Sinarado nyo na ang pintuan. Para na kayong nasa langit at... Buhay po ba nga makiraan niya mga mahal? Ilang buwan na lang bago mag-anniversary. Ang sabi nga, panapanahon lang yan. Hindi ka ba umani ng tag-araw? Maaring tag-ulan umani ka. Hindi ka ba umani ng tag-ulan? Maaring tag-ulan ay hindi ka na naman umani. Hindi. Maaring tag-araw, umani ka naman. Ibig sabihin mga mahal, walang katapusan ang binibigay ng Ama. Asahan mo lamang sa twinay siya. Buhay bang Ama? Kaya, ngayon ba wala kang bunga? Ngunit patuloy na dinidiligan ka? Maaring isang araw sumibol ang bunga. Di mo makita kung paano nagmula siya. Sapagkat kapag nagbubungang halaman, hindi nagpapaalam yan. Kapag tumutubo ang puno, hindi nagsasabi yan. Kundi nakikita mo na lamang, nakasuhol na yan. At nang makita mong may bunga, ikaw na umaasa, natuwa ka na. Buhay bang Ama? Sige, hinahamon ko kayo. Kung tinig lang yan ni Constancia, hindi kaya namalat na siya. Subalit, nais nyo bang awitan ko pa kayo? Hiyamang kayo'y naririto, mga minamahal ko. Magnilay, magbulay kayo. Magkantor ang lubusan sa mga binikas ko. Hiyamang kayo'y naririto. Salita kong sumainyo. Bawat katagay limiin nyo. Tantuin nyo tao. Sino nga bang magwiwika niyon? Sino nga bang magdaratal niyan? Yamang ito'y nabigkas ko. Iwika mo sa diwa mo. Paano ko nailuwalito? Itanong mo sa sarili mo. Yamang ako'y di nasilayan nyo. Kung puso nyo ay ako, mararamdaman yung totoo. Wika ko sa inyo.
Pagkat ako'y hindi tao, binabaybay ko ang mundo, nasisilayan ko mula sa hilaga, kanluran, silangan, kahit saan. Kaya't ang tibok na araw, na salita kong minamasdan, kung inyong tatantuin yan, mawawari niyong ako'y buhay. Kaya't sa tuwina'y namnamin, o aking mga minamahal, hinahamon ko kayong lahat, hanapin niyo ito sa kapwa niyo. Kapag narinig niyo, magbalik kayo rito, wikain niyo'y ito, sinungaling kakunchi. Wika mo'y walang maririnig, na tulad ng binigkas mo. Bakit gayon narinig ko? Kay ganito ang salita mo. Kapag di mo ginawa ito, nanatanto mo'y ako. Sino ang sayo'y nagkasala? O aking anak na naghamak? Sa wika kong tinularan at wiwikain mo yan, na di naman ako ang nagturan. Sinungaling kang nilalang, o aking mga mahal, magnilay at magbulay. Kung nararamdaman nyo lang ang sa'kin nararamdaman, tuwirang sisibol, ginhawa niyong pakiramdam, kapag kayo'y nasyahan, naaliw ng lubusan, yamang kayo'y naririto, yamang kayo'y naririto, yamang kayo'y naririto. Tao, gawin niyong marapat, gawin niyong dapat, gawin niyong sapat, gawin niyong lahat, na matanto ninyo ang aking aral, nang mawari niyo buhay at hindi patay. O tao, taong mahal ko, magbulay, magnilay, magtanto nga kayo sa awitin kong ito. Hinahamon ko kayo, taong mahal ka, sanda ko kayo sutungo, na di masisilayan ko ang kapatid niyong ito. Taong pagkatao, hindi kayo maabot, di kayo makikita, kung itatago niya ang pangungusap niyo. Subalit maririnig ko na di nakita niyo ako, katotohanan lamang ang sa'kin tinuturan. Pawang katotohanan ang sa'kin niluwal. Yamang kayo'y anak kong tapat na totoo, mararamdaman nyo sa puso nyo ang pagmamahal ko. Tao na minamahal ko, magnilay, magbulay kayo. Sa wika ko, nang matanto nyo, bawat araw nyo'y buhay na hiriram, ay di inyo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam.
hele chalane hoine ne karamale ne karameneyana ne karameneyana ne karameneyana. Ay, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Alam ko. Umuulan. 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 Umuulan pa? Oh, hindi pwedeng tanggalin sa supot sapagkat matutusok, pero kayo pwedeng magtanggal. Pwedeng tumanggal. Pwedeng magtanggal. Pwedeng tumanggal. Parte-parte. 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 Oh, mga taga-ibang bansa, parte-parte na kayo dyan. Ah, ito pa, oh. Ay, hindi lumabot. Parte-parte. 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 Oh, tabi-tabi, parte-parte. 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 Parte-parte po kayo, ha? Buhay ba ang Ama? Salamat sa mga naghahain ng mga biyaya at pagpapalang ito. Nawa ay patuloy na balik ng Ama ang mga pagpapalang iyan sa inyo. Yamang maraming nakikinabang, ibalik sa inyo ng siksik, leg-leg at umaapaw. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, oo, sa lahat. Tinuto ka sa akin ng Ama. May sakit pa ba kayo? Aba, ang sarap ng gumaling ang kaluluwa, no? Kayo po ba'y may sakit pa? Makalalaban ka na. Makalalaban ka na. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag nakadama kayo, mahalin nyo. Sapagkat sabi nga, minsan lamang ako daraan sa buhay nyo nilala. Kaya't sa bawat saglit ng inyong buhay, huwag bitin ako'y mawalay. Kayo'y ganap
na magtibay. Asahan nyo, ako'y buhay, na kailanman di kayo iniiwan, at kailanman di kayo iwanan. Kayo ay aking ganap na minamahal. Kayo ay aking ganap na nililingan. Kayo ay sa akin nasang mailigtas. Kaya't kayong lahat ay sa akin manahan. Halina, halina, halina mga mahal. Espiritong di ninyo nasisilayan. Damhin ninyo sa buo nyong katauhan. Aaliwin kayo't kayo'y masisiyahan. Halina, halina, halina mga mahal. Magnilay, magmulay, magtantong tuwiran. Kayo'y lahat sa may manahan, at kailan pa man ay di kayo mawawalay. Sa espiritong sa inyo'y nananahang ganap, upang sa inyo'y ganap na tumanglaw. Halina, halina, oh halina kayo, kayo'y lingaping ganap na lahat ng sa inyo'y espiritong di nawawalay kailanman. Buhay sa inyo'y nagmamahal. O dakilang aking Ama, sa bawat araw, buong magdamag, sa bawat segundo, minuto na oras na binabahagi mo sa buhay ng tao, pangunahan mo't huwag maligaw sa katotohanan ang bawat anak mong nasumpungan ka at nakilala't nadama, upang patuloy na ligaya ay kanilang makamtan. At ang sa iyo'y hindi pa nakakadama, buhayin mong pandamama, mahabagkat maawa sa kanila. Ipakilala mong iyong kahiwaga at kadakilaan, at ipabatid mong hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salita mong banal na nagbibigay buhay. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Alin ang maganda? Masaya kayo, malungkot? May galit o natutuwa? May galit o may pagmamahal? Kung magkagayon, sabihin nyo nga po, Ama, mabuhay kami sa pagmamahal mo. Huwag sa galit ng puso namin. Sa pangalang Jesus, liwanag at kapangyarihan ng iyong Espiritu, manahan sa amin. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? May tanong po ba? May tanong po ba? Ito po subukan nyo lang po bilang tao. Kapag halimbawa ay may iniisip kayong parang gumugulo sa isip nyo, at pinabayaan nyo yun, hindi nyo kinontra yun, tingnan nyo kung hindi kayo, kung ano na ang mga susunod pa. Sige po. Subukan po ninyo. Gusto nyo ba? Oh. Hindi ko po kayo niloloko. Pero ito lang po ang natutunan ko at pinababatid sa akin. Kahit daw po kayo'y dasal ng dasal, simba ng simba kahit saan kayo magpunta, kahit maglumuhod pa kayo't paiyak-iyak pa,
kung may laman ng masama ang puso ninyo at isip ninyo, ay hindi po ninyo mararamdaman ng maginhawang katawan. Totoo po yan. Kaya po, ba't gusto nyong mahirapan kayo? Ba't dinadaya nyo sarili nyo? Sige po, kung nagagalit po ba kayo sa akin at pagkala ninyo'y pinatatamaan ko kayo, sino po nasasaktan? Ako po ba? Dahil totoo po kahit ibalik nyo sa akin ngayon yung mga minisa, hindi ko na alam pagkatapos sasabihin mo kung sinungaling, sino nagkasala? Ikaw, hindi ako. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Ang tanong ko po sa inyo, bakit humihina ang espiritu ng tao? Sige, nakadama ka na, nakatanggap ka na. Sino nagpapahina? Yung kapwa mo ba o ikaw mismo? Harap nyo lang po sa akin yung magsasabing si Juan ang nagpapahina ng espiritu niya. Nasa sa iyo yan. Kapag tinatanggap mo yung masama na pumapasok sa iyo, humihina espiritu mo. Kapag tinatanggap mo lahat ng mabuti, lumalakas ang espiritu mo. Buhay ba ang Ama? Kaya, pagkatapos sasabihin mo, parang wala na akong pandama, parang hindi na ako makakadama, talagang hindi ka na makakadama niyan. Puro na lang ang nararamdaman mo dyan, hinanakit, pagdaramdam, galit, napakarami mong tanong. Yan na lang ang mararamdaman nyo. Totoo po yan. Gusto nyo po hamunin ko kayo? Wag niyo akong hahamunin. Wala po akong alam. Buhay po ba ang Diyos? Pero sabi nga po, tayong lahat naririto, hindi para sa pakikipaglokohan, kundi para tayo'y sa pakikipagtotohanan. Bakit po kailangan pa nating magsakita ng loob? Sige po, naranasan nyo na po bang sumama ang loob? At naranasan nyo na po yung natuwa? Alin po mas maganda? Ba't di kayo maging matalino? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Naranasan nyo na po ba yung nagmahal? At naranasan nyo na po ba yung nabigo? Alin po mahirap? Ba't lagi nyo binibigo ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kala nyo. Naranasan nyo na po ba ang nabusog at nagutom? Alin po masarap? Gutom o busog? Ba't ayaw nyo mabusog sa salitang banal? Ba't lagi kayong gutom? Hindi kami nagugutom po, kunching. Oo nga, busog na busog nga kayo, kaya pala hindi nyo naunawaan. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Alin ang mas maganda pakiramdam sa lalamunan? Yung may laway na malagkit o laway na tigang? Pagkatapos wala kang malunok. Wala pong maganda dyan. Parehas pong pangit dyan. Kapag malagkit ang laway mo, mahirap. Pag tigang at malagkit at natitigang malapot na, mahirap. Pero kapag ang laway mo'y maganda, tama lang, hindi tumutulong. Lapat lang, tama lang, akma lang sa bibig mo, kay ganda. Buhay ba nga Ama? Kung ang laway napapalagkit, napapalabnaw, ang pagmamahal ng tao ay napalalagkit at napalalabnaw ng Ama. Kaya, paano lalagkit at lalabnaw? Kapag may galit ka na, palabnaw na yan. Pag nag-aalab ang pagmamahal mo, palagkit ng palagkit, parang lakatan. Buhay ba ang Ama? Pag nagagalit ka, ano ang kahambing sa'yo? Anong nalalasahan mo? Ang palayang mapait. Kapag ikaw ay nagmamahal, anong nalalasahan mo? Kay linamnam, lechipla. Buhay ba ang Ama? Alin ang gusto nyong kainin? Tutube. Anong gusto nyong kainin? Tutube o kanin? Sino ang gusto sa tutube? Subalit, kapag hindi kayo tumigil sa kakaisip, manghuhuli kayo ng tutube.
at kakainin nyo. Eh bakit po? Eh wala ka na sa isip mo, kaya hindi mo alam, hindi pala pwede kainin, kinain mo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, tatandaan po ninyo, sa Diyos ang awa, sa isip ng tao nagmumula, ang mabuti at masama. Kapag mabuti, kanino nagmula? Kapag pangit, masama, kanino? O ba't pinipili mo yon? Alam mo palang hindi sa Diyos mo yun, ba't tinatanggap mo? Tandaan po ninyo, maaring lasunin ang isip nyo ng masamang pag-iisip at maaring patamisin ang damdamin nyo ng mabuting pag-iisip. Kaya, mamili kayo. Nasa sa inyo. May sentido kumon kayo, gamitin ninyo. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh sige, yung taong inggitera, tingin ng tingin sa kapwa niya kung ano ang matutularan at kung ano ang makakuha niya, no? Ay, kaganda ka. Tutularan niya. May nakita na naman. Ay, ba't ka? Tutularan na naman. Subukan mo. Mainggit ka sa mayaman. Magagawa mo ba? Hinilahod mo pa mo sa kakahabol sa kanya. Mga mahal, pakatandaan po ninyo, ang inggit ay nakamamatay, nakalalason na mainam. Subalit, ang pagmamahal ay nagkakaroon ng lakas at nagdudulot ng buhay. Mga mahal, alin ang gusto nyo? Magmahal? Magalit? Bahala kayo kung anong gusto nyo. Ang mahalaga, kinilala nyo ba ang Ama? Nakilala nyo ba siya? O, huminga nga kayo ng malalim, hingang malalim. O, saan nagmula ang hininga nyo? Saan? Eh, bakit kapag galit kayo, hindi nyo naalala siya? Po, ba't galit kayo, hindi nyo maalala siya? O, sige po, sige, hinga pa, hinga, hinga. O, buhay ka pa. Siyempre, buhay ka pa, no? Humihinga ka pa eh. Eh, gusto mo bang mamatay? Ayaw mo palang mamatay. Eh, ba't hindi ka tumitigil ng kakaisip? Kaya sa kakaisip mo, namamatay na yung pag-ibig mo, namamatay na mabuti, namamatay pa ang pakikipag-kapwa mo. Sapagkat pinapatay na ng masamang isip mo. Subukan mo, mabuhay ang mabuti sa isip mo, kahit kagalit mo, matatawanan mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi ka nagtatanim ng galit. Ngunit kapag sinasabi mong hindi ka nagtatanim galit, senyor ka't inalis ng. Kung hindi ka nagtatanim ng galit, tandaan ninyo, wala kang magiging masamang isip. Subalit kapag nariyan na yan at hindi mapapatay iyan at patuloy na nanahan dyan, kahabag-habag kang nilalang. Wala ka ng kapanatagang magaganap. Wala ka ng pagkakaligayang totoo. Lagi ka na lang mayroong iniisip. Lagi ka na lang mayroong kinagagalit. Subukan po ninyo. Kapag hindi totoo, naganap yan sa inyo, sampalin nyo sarili nyo. Eh, bakit ako? Totoo naman sinabi ko. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, pagpalain kayo. Oh, may galit ba kayo? May galit? Wala kayong galit? Eh, sigurado, galit na galit siya nyo niyan. Si ano? Pag hindi kayo nagalit. Totoo po yan. Pag hindi kayo nagagalit, sinong nagagalit sa inyo? Sino naman tuwan-tuwa? Eh, ano ang gusto nyo? Matuwa yung dapat matuwa? O magalit sa inyo yung dapat ay natuwa? Hindi nyo alam kung sino siya. Eh, bahala na kayo, umuwi na kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tandaan po ninyo, kapag ka sinisiksikan kayo ng galit, kapag
binubuhay sa inyo ang galit, alam niyong hindi sa Diyos yan. Mag-ingat na po kayo. Manalangin na po kayo. Dumulog na po kayo. Sapagkat gusto na kayong talunin ng manlilinlang. Ngunit kung kayo ay laging may mabuting pag-iisip, sigurado laging nasa inyo ang mabuting Ama ninyo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala po kayong tanong? Hindi na magagalit si Mrs. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Oh, mga lagad, di na ba kayo magagalit? Ay, parang yung sinabing nagagalit kayo. Sana sinagot nyo, hindi naman po kami nagagalit hindi po. Ibig sabihin, nagagalit din kayo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ano pa ang pruwebang buhay ang Diyos? Ngayon, maliwanag niyang pinakita, buhay siya. Bakit kayo nagkanda tipon-tipon sa loob? Umulan? Umambon? Ano? Sinong magpapaambon yan? Ikaw? Tao? Yan ang patotoo. Kayang baguhin ng Amang panahon, may sikat na araw at kainit-init, kaya niyang palamigin at kaya niyang paulanin. Ikaw, nagsisiklab ka sa init, tawagin mo ang Diyos, Ama mo, at palalamigin niya ang isip mo, wiwisikan ka niya ng banal na tubig niya. Buhal ba? Hindi, pumalakpak na kayo. Buhal ba eka? Buhay ba ang Ama? Mga mahal. Ay, kanina pa nagbendisyon ba't di na tumigil ano? Alam niyo po, mga minamahal yan ang pawang katotohanan. Ang Diyos wag mong sususian. Ikaw ang dapat masusian. Subalit ang Diyos mo, wag mo siyang sususian at tuturuan. Sapagkat alam niya ang sa'yo'y makakabuti at nakakabuti. Kaya ikaw ang sumunod sa Kanya at upang ika'y Kanyang maturuan. Buhay ba ang Ama? Kaya habang sumusunod ka sa Kanya, marami kang natututunan. Habang nasasaktan ka sa damdamin mong taglay, nawawala ka sa kabutihan. Mamili kayo, nawawala sa kabutihan o lumalalim ang kabutihan. Ngayon po umuulan na, umuwi na kayo. Gusto nyo buong magdamag dito tayo? Huwag nyo akong hamunin. Kahit hindi na tayo tumindig ngayon dito, pwede ako hanggang mamayang gabi. Payag po ba kayo? Magkakasala kayo, may amen kayo, hindi naman totoo. Buhay po ba ang Diyos? Mamahal, pakatandaan po ninyo, kay sarap ng buhay sa Ama, sa piling ng Espiritu niya. Aaliwin ang buhay mong taglay, bibigyan ka ng kalakasan. Halina, halina, mahal niya, magnasang kilalanin siya, damhin sa pusong iyong taglay, ituturo niya ang mainam. Halina, halina mga mahal, bawat araw ay Pasko iyan. Kapag ang puso mo'y naaalib, araw-araw may regalo ka sa Kanya. Pagkat ang saya'y di nabibili, ang ligaya ay hindi nahihingi, ni hindi mapapautang, kundi sa Kanya nagmumula. Kaya nga't
Halina, halina, puso mo'y ibigay sa Kanya. Maging ang isip mong taglay, ipanahan mo na lamang. Sama mo, ipanahan, kahit umuulan, hindi ka magugutom ang tiyan, sapagkat siya ang kabusugan. Magandang umaga po sa pahapon, kaya lang umuulan. Saan kayo ngayon? Ako ay lalabas na sa inyo. Iiwanan ko na kayo. Tapos na ang aking gawain. Kayo ay magsi-uwi na. Hindi po. Uwi na kayo.